Sa nakaraang kaganapan na ating kwento ay natapos tayo ng sabay-sabay atakihin ng mga tauhan ng kapitan ang ating bida. Gayunpaman madali lamang naman niya ang lahat napabagsak sa isang iglap, kasabay nun maging ang dalawang magkapatid ay hindi rin nakaligtas. At sa mga puntong iyon na si Kent na lamang ang natitirang nakatayo ay naglabas ito ng isang lalagyan, sabay agad niya rin yung ibinato sa sahig para wasakin kung saan sa kanyang ginawa ay mabilis na puno ang kanilang pagitan ng usok. At nang subukang takpan ni Finzon ang kanyang ilong para di malanghap ang usok ay bigla namang tinubuan ng maraming butlig ang kanyang kamay, dahilan upang labis na matuwa ang kapitan sa pag-aakalang natalo na niya ang hari ng digmaan. Kaya naman ipinakita dito ng ating bida ang pabahagya ng kanyang lakas kung saan hinawakan niya ang leeg nito habang nakataas sa eri, ngunit nang malapit ng malagutan ng hininga ang lalaki ay kaagad niya rin naman itong pinakawalan dahil may kailangan pa siya sabay akit na sumama sa kanya. At nang marinig ito ni Kent sa una ay pabahagyang nagulat pa siya, subalit sa huli ay pumayag rin siyang sumama dito, kaya naman agad na siyang nagtungo sa tarangkahan upang buksan ito para sa ating bida. Makalipas ang ilan pang sandali ay mabilis na ring lumipat ang eksena sa ika-203 na silid, at hindi rin nagtagal ay nalaman ni Finzon na ang ampunang ito ay isa lamang bitag na nakatakda upang akitin siya. Kung saan ang tunay na batayan para sa mga eksperimento ng mga tao ay hindi rito, sabay seryoso niyang tinanong na nasaan iyon. Gayunpaman tinanong lamang din ni Kent pabalik kung matitiyak ba nitong hindi siya nito papaslangin, at nang marinig ay diretsahang sumagot ang ating bida na kung hindi ito magsasalita ay tinitiyak niya ang kamatayan ito. Dagdag niya pang kapag gagawin naman ito iyon, maaari itong magkaroon ng kislap ng pag-asa. Kaya naman sinimulan na ding ipaliwanag ni Kent ang sitwasyon ng kasalukuyang base kung saan ang tunay na base ay hindi pa naiitayo sa Ocean East City, ipinagbigay alam niyang si Long Yi at Long Wo ang responsable sa pag-deploy nito. Matapos lamang itayo ang lihim na base ay saka lang ang tao sa likod ng lahat ng ito pupunta sa Ocean East, sa sinabi ng lalaki ay agad itong pinaniwalaan ng ating bida. Samantalang sa kabilang banda naman ay ipinagpatuloy ni Kent ang kanyang pagpapaliwanag kung saan sinabi niyang pinilit lamang siyang gawin ito, nilason siya ni Mr. Long kaya obligado siyang sumunod sapagkat kapag hindi niya sinunod ang mga pinag-ootos nito pati ang kanyang buong pamilya ay madadamay. Gayunpaman kahit na narinig na ni Finzon ang katwiran ng lalaki ay tahimik lamang siya sa isang tabi, kaya't wala nang nagawa pa si Kent kundi lumuhod at ipinangalandakan niyang totoo ang kanyang mga sinasabi. Sa pahayag ni Kent ay parang hindi pa rito tuluyang kumbinsido si Finzon, dahil dyan ay muling ipinagdiinan ni Kent ang kanyang binitawang salita para lamang mapaniwala ang ating bida na totoong pinilit lamang siyang sumunod. Subalit tinanong lamang naman ni Finzon kung alam ba nito ang pasukan Kusas Dua Commission, na agad sinagot ni Kent na hindi niya ito alam habang umiiling-iling at pinagpapawisan. Kaya naman dahil sa halatang may alam ito ay nagalit ang ating bida at malakas niyang ibinaba ang kanyang tasa sa lamesa sabay ipinahayag niyang sinasadya niyang bigyan ito ng paraan para makaligtas, ngunit dahil mukhang hinahangal lamang siya ay ipinahayag niya nang sa kasamaang palad ay sagad na ang kanyang pasensya. Gayunpaman sa mga sandali ding iyon ay kumanta rin si Kent kung saan sinabi niyang isa siya sa miyembro ng pasukan Kusas Dua Commission, at nang marinig ito ni Finzon ay hindi na siya nagulat pa sa kadahilanang gaya ng kanyang inaasahan ay talagang kabilang ito doon bilang bagong miyembro na mabilis sinang-ayunan ng lalaki. Lumingon ang ating bida kay Kent habang kanyang sinasabing kailangan niyang makita ang lokasyon ng pasukan Kusas Dua Commission sa Ocean East, sabay tanong na hindi naman problema iyon di ba na agad sinagot ni Kent habang pinagpapawisan na wala sa kanyang problema iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at kanya itong inabot kay Finzon upang ibunyag ang kinaroroonan ng grupo, mula dito ay may itinuro siyang lugar at ipinagbigay alam niyang ang kanilang deployment ay lahat nandito sa parteng ito. Kaya naman dahil dyan ay labis na natuwa ang ating bida sabay sabing may kailangan pa siyang ipagawa dito, at kung matapos nga niya iyon ng maayos ay magbibigay siya ng magandang alok kung saan iyon ay isang paraan para makalabas ito ng malaya. Nang marinig ni Kent ang sinabi ng ating bida ay labis siyang natuwa dahilan upang kusang loob na siyang sumunod sa mga utos. Lumapit si Finzon sa tainga ng lalaki at mayroon siya ritong ibinulong na kung ano dahilan upang mapalunok si Kent ng kanyang laway. Habang labis na pinagpapawisan ay balis ang ipinahayag ni Kent na masyadong mabigat ito para sa kanya,
subalit sinabi lamang naman ng ating bida na malaya itong pumili ng kapalaran buhay o kamatayan, ito na ang magdesisyon kung alin sa dalawa. Kaya naman wala nang nagawa pa ang kapitan kundi kusang loob na pumayag na gawin ang tagubiling inutos nito sa kanya, dahil doon ay umalis na rin si Finzon, ngunit bago tuluyang makalabas ay pinahabol pa niyang maghihintay siya sa magandang balita nito. Makalipas ang ilang sandali ay agad na ring bumalik ang tagpo sa kaninang pinangyarihan ng laban kung saan nabawi na ni Long Yi ang kanyang kamalayan, at paggising pa lamang niya ang una nitong ginawa ay lumingalinga sa paligid para obserbahan ang mga nangyari. Matapos niyang makita si Kent mula sa di kalayuan na malalim ang iniisip ay tinanong niya kung nabigo ba sila. Sumagot si Kent na bagamat nabigo nga sila ngunit nakamit naman nila ang ilang hindi inaasahang resulta. Sa sinabi ng kapitan ay ikinapagtaka ito ni Long Yi kung ano yun, dahil dyan ipinaliwanag ni Kent na hindi nagawa ng kanilang biochemical gas ipawalang bisa ang kakayahang makipaglaban ng ating bida. Gayunpaman kahit na gayon ay nagdulot pa rin ito ng matinding pinsala dahilan upang mapagpasyahan nitong tumakas sa gulat. Matapos ipaliwanag ni Kent ang kanyang gawa-gawang kwento ay inutusan naman niya si Long Yi na dalhin siya nito kay Mr. Long ngayon din sapagkat para sa kanya ay isa itong magandang oportunidad. At nang marinig ay seryoso namang tinanong ni Long Yi kung balak ba nitong traidorin si Ginoong Long, subalit habang naglalakad paalis ay ipinahayag ni Kent na syempre hinding-hindi niya iyon gagawin. Kaya naman nakahinga na din si Long Yi ng maluwag, bukod dyan ay naniniwala rin naman siyang hindi yun mangyayari na magre-rebelde ito laban kay Mr. Long kaya inakit niya na rin itong magtungo doon. Makaraan lamang ang ilang oras, pagdating nila sa tahanan mismo ni Mr. Long ay agad niyang tinawag na talunan si Kent matapos nitong ibalita ang mga nangyari. Bukod dyan ay binato pa nito ang kanyang anak ng baso sa mukha dahilan upang mapapikit na lamang siya at kusang tanggapin ang galit ng kanyang ama. Sapagkat ayon sa habilin ni Mr. Long ay ilang ulit niya na itong pinagsabihan subalit kumilos pa rin ito ng pabigla-bigla ngunit wala namang napala. Sa sinabi ng ama-amahan ay kaagad namang humingi ng pasensya si Kent habang pinagpapawisan, gayunpaman matapos mapabuntong hininga ay mabilis ring kumalma ang galit ni Ginoong Long dahil sa napag-alaman niyang nakapagdulot ng pinsala ang kanilang biochemical gas sa hari ng digmaan. Kaya naman isa rin itong tagumpay para sa kanila, kung saan tansya niyang malaki ang posibilidad na abutin ang paggaling nito ng ilang buwan bago tuluyang manumbalik ang dati nitong estado. Nang marinig ni Kent ang pahayag ng kanyang ama ay pinatibay pa niya ang usapin sa pagsasabing ganon na nga, higit pa dyan ay ibinalita niya ring lihim siyang naglagay ng tracking device sa hari ng digmaan kaya kung nasaan mang lupalop ito ay ganap na nilang makikita ngayon. Dahil dyan kung kikilos na ito ngayon ay natitiyak niyang mapapatay nito ang hari ng digmaan sa isang atakehan lamang. At nang marinig din yun ni Long Yi ay hinikayat niya ang kanilang ama na huwag na nilang patag-alin pa ang lahat gayong para sa kanila ay isa itong gintong oportunidad. Gayunpaman tumugon lamang ang kanyang ama sa pagsasabing hindi pa rin ba nito naiintindihan kung sino talaga ang King of War, gayong base sa kanyang opinyon, malinaw na ang lahat lamang ng mga ito ay marahil isa lamang patibong. Kaya naman walang pagdadalawang isip niyang dinakma ang leeg ng kanyang anak-anakan, sabay naiinis niyang inakusahan itong isang traidor. Subalit habang nanginginig ang pangangatawan at nahihirapang magsalita ay itinanggi naman ito ng kanyang anak sapagkat hindi niya iyon gagawin, kaya't dahil sa pagsisinungaling ni Kent ay tuluyan na itong nilagutan ni Ginoong Long ng hininga kung saan malakas na lumagutok ang leeg nito sa nangyari. Matapos lamang patahimikin ang kanyang hangal na anak ay tinanong niya naman ang dalawa na alam ba nila ang dahilan kung bakit kinailangan niya itong paslangin. Subalit sa katanungang iyon ay siya rin naman ang sumagot. Ipinaliwanag niya sa dalawang lubos niyang kilala ang hari ng digmaan kung saan sa pamamagitan lamang ng kahit isang pagkakamali ay magdudulot sa kanila ito ng malaking delubyo. At dahil sa maaaring mangyari sa kanila ay napagpasyahan niyang hinding-hindi hayaan na may hindi inaasahang kaganapan ang mangyari, kaya naman tinanong niya ang dalawa kung naiintindihan ba nila ito. Iyon ang rason kaya mananatili ang kanilang plano gaya nung una. Sa ganoong paraan ngayong pagkakataon ay nakakasiguro siya ng may 100% na ang misyong ito ay tiyak na magtatagumpay sabay sabing dudurugin niya ang hari ng digmaan. Pagkatapos ng mahabang paliwanagan ay ibinato niya naman ang 2 punyal sa kanyang mga anak, sapagkat dahil sa kanilang ginawang paglabag ay kailangan nilang parusahan ang mga sarili nito ayon sa batas ng kanilang pamilya. At nang marinig ay walang pag-aalinlangan ng 2 kinuha ang sandata,
Ilang sandali lang din ay hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at agad na nilang isinaksak ito sa kani-kanilang hita ng sabay. Pagkatapos lamang ay dito na ni Ginoong Long tinapos ang usapan sa pamamagitan ng pagbibigay pahintulot sa dalawa na umalis at pagalingin ang kanilang mga sarili, subalit bago iyon ay binilinan niya muna ang mga ito na tandaan nilang magmula ngayon ay hindi na sila maaari pang magsagawa ng kahit anumang aksyon nang wala ang kanyang pahintulot. Nang marinig ng dalawa ang mahigpit na tagubilin ng kanilang ama ay walang pagdadalawang isip silang sumang-ayon, gayong wala rin naman silang kakayahang salungatin ang mga desisyon ito. Samantala mula sa kabilang dako makikita ang ilang gusaling matataas na tila hindi pa tuluyang tapos ayusin, at habang kumukuha ng noodles ang isang nilalang gamit ang chopstick ay may nagtanong kung kailangan na ba nilang magtawag ng backup. Ipinaliwanag ni Miss Lin Ruo ang dahilan habang kumakain si Tank ng cup noodles na may kabuuang 9 na miyembro mula sa pasukan Kusas Dua Commission kabilang ang Grim Reaper ang dumating. Subalit di rin katagalan ipinagbigay alam niya ring sa pagkakataong ito ay tanging ang Grim Reaper at isang miyembro na lamang ang nanduroon, dahilan upang magtaka si Tank kung ano ang nais iparating sa kanya ng kanyang kasamahan habang pabahagyang nabibigla. Gayunpaman tinanong lamang naman ni Miss Lin Ruo kung matatalo ba sila sa 2 laban sa 2, at nang marinig ni Tank ay kumpiyansa siyang sumagot na syempre hindi. Maging si Miss Lin Ruo ay ganun din ang pananaw na labis niyang ikinasabik gayong balak niyang hulihin ang Grim Reaper at ipakita sa hari, tiwala siya sa kanyang sarili dahil para sa kanya ay hindi na siya yung dating babaeng mahina. Kaya naman ikinumpas na niya ang kanyang kamay bilang sinyas, at walang pag-aalinlangan silang lumakad patungo sa kung nasaan ang kanilang ipinuntang pakay. Mula naman sa kabilang panig habang may isang nilalang na pinupulot ang kanyang bala ng baril, mula sa likuran nito ay iniulat ng kanyang tauhang nakamasid sa paligid gamit ang binocular upang makita kahit ang malayong distansya na mayroon siyang taong namataan palapit sa kanilang kinatatayuan. At nang marinig ng kapitan ang ulat ng kanyang tauhan ay labis siyang naintriga. Samantala ay dinagdag pa ng lalaking sigurado siyang mga tauhan ito ng King of War na mayroong codename na Tank at ang pangalawa naman ay Assassin. Sa sinabi ng lalaki ay agad nakilala ng kapitan ang mga parating kung saan hindi niya inaasahang muling magbabalik ang batang babae, subalit ang ikinakagulat niya lamang ay 2 tao ang pumunta para sa kanya kaya tinanong niya kung hindi ba kasama ng mga ito ang hari ng digmaan. Agad namang tumugon ang lalaki na tanging 2 lang ang kanyang nakita, kaya't habang kinukuha ng kapitan ang kanyang baril ay nawili siya sa 2. Bukod dyan para sa kanya ay isa itong perpektong pagkakataon gayong binigyan siya ng babaeng iyon ng pagkakataong makita kung gaano nakalaki ang inunlad nito, kaya naman matapos lamang lumingon sa kanya ang tauhan at ibaba ang kanyang binocular ay mabilis na din silang gumawa ng aksyon. Makaraan ang kinabukasan habang may isang tao ang naglalakad patungo sa malaking gusali. Pagdating niya sa loob ay may naamoy siyang tila may hindi tama kaya agad niyang tinanong kung anong nangyari. Nang marinig ng pangalawang kambal ang naguguluhang kaisipan ng kanyang Panginoon mabilis niyang ipinaliwanag na kagabi ay tinambangan ni Assassin kasama si Tank ang Grim Reaper, subalit ang resulta ay nagkamit lamang si Tank ng maliit na pinsala ngunit ayos na rin ito ngayon. Samantalang si Miss Lin Ruo na may codename na Assassin naman ay naapektuhan ng ilang kakaibang lason para sa buhay. Gayunpaman kahit na gayon ay nagawa niya itong mapagtagumpayang masuri. Kung saan ang lason ay kanyang napigilang kumalat gamit ang antidote injection, dahil dyan ay wala nang kailangan pang ipag-alala kaya hindi na nagtanong pa ang ating bida. Makaraan ang ilang sandali pagpasok nila sa loob ay agad bumungad sa harapan ni Finzon ang puro bendang katawan ni Tank at tila pilay pa ang braso, habang si Miss Lin Ruo naman ay labis na dinamdam ang kanilang pagkabigo. Hindi rin nagtagal ay mabilis na pansin ng 2 ang pagdating ng ating bida dahilan upang pabahagyan nila itong ikagulat, at bago pa tumayo ang 2 ay pinangunahan na ito ni Finzon kung saan ipinahayag niyang hindi na kailangan iyon. Sa kabilang banda, malungkot na ipinaliwanag ni Miss Lin Ruo habang paputol-putol ang kanyang pananalita na natalo sila sa laban, kung saan hindi man lang sila nanalo laban doon. Samantala galit na galit namang ipinahayag ni Tank ang kaduyaang ginawa ng Grim Reaper sa kanila kung saan sa una ay nahuli na nila ito pero hindi naging patas ang laro ng lalaking iyon at gumamit ng lason. Gayunpaman nang marinig ng butler ang palpak na misyon ng 2 ay kaagad niya ang mga itong binawasan ng 2 puntos, kaya't dahil sa Grim Reaper ay labis na nanggalaiti si Tank at sa susunod daw ay wawasakin na niya ang ulo nito sa pira-piraso.
Matapos marinig ni Finzon ang sinapit ng kanyang mga tauhan ay napagpasyahan niyang alamin ang lahat sabay inutusan niya ang kanyang tauhang sabihin sa kanya ng detalyado ang mga nangyari kahapon. Mahinahong ipinaliwanag ni Miss Lin Ru na nahanap nila ni Tank ang pansamantalang base ng Grim Reaper, at base sa kanyang espekulasyon, tanging ito lamang ang nanduroon kasama ang isa nitong miyembro sa loob dahilan kaya kumpiyansa sila ni Tank sa mga puntong iyon na kakayanin nilang pabagsakin ang mga ito. Kaya't nagsagawa sila ng mabilis na atake ng magkasama at nagawa nilang sugpuin ang isa sa mga ito ng isang suntok. Pagkatapos lamang ay nagtulungan silang dalawa ni Tank laban sa Grim Reaper, subalit nang magtatagumpay na sana sila ay nagpakawala naman ito ng biochemical gas sa kanila. Dagdag pa ni Tank na ang lalaking iyon ay wala man lang determinasyon ng isang mandirigma, kung hindi dahil sa paggamit nito ng lason ay tiyak na iyon sana ang nakahilata rito sa kanilang kinalalagyan ngayon. Nang marinig ni Finzon ang lahat mula sa kanyang tauhan, ipinaliwanag niyang ang lalaking iyon ay lubos na sanay sa asasinasyon at pananambang, kaya naman tinanong niya si Tank na talaga bang inaasahan nitong lalaban iyon ng patas. Sa sinabi ng ating bida ay biglang napatahimik si Tank at nakaramdam ng pagkahiya gayong batid niyang may punto rin ang mga pinagsasabi ng kanyang Panginoon. Habang nalulungkot ang dalawa sa kanilang sinapit, mula sa kabilang banda naman ay inutusan ng ating bida ang kanyang butler na bawasan muli ang dalawa ng 1 puntos, dahilan upang labis itong ikabigla ni Tank ngunit wala naman siyang magawa gayong ang boss na niya mismo ang nagutos. Samantala ipinahayag rin ni Miss Lin Ru na kahit na gayon ay hindi naman sila umalis ng walang napala, kung saan ipinahayag niyang maging ang Grim Reaper ay nagtamo mula sa kanila ng ilang pinsala. Gayunpaman dito na ng ating bida pinutol para sa ngayon ang kanilang usapan at inutusan niya ang dalawang pagtuunan ang kanilang pagpapagaling sa panahong ito, ngunit inutusan niya rin naman ang butler na sumama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali pagdating nila sa labas di kalayuan sa base, tinanong ni Finzon ang kanyang butler kung ano ang kanyang pananaw tungkol sa usaping ito. Agad tumugon ng butler na ang squad na ito ay nagtatrabaho kay Mr. Long, kaya natural lamang na mayroon silang access sa biochemical gas. Bukod dyan ay ipinaliwanag niya ring inaasahang si Assassin at Tank ay magdurusa, ngunit napansin niya ring parang mayroong isang bagay na tila hindi tama. Sa sinabi ng tauhan ay sang-ayon din dito si Finzon sabay itinanong niya ang patungkol sa ibang miyembro kung saan na ang natitira nagpunta, at nang marinig ay tumugon ng butler na kailangan pa nilang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Samantala nagpaabot ang ating bida sa kanyang tauhan ng papuri gayong kahit kailanman ang pagsusuri nito ay hindi man lang nagkakamali. Sa kadahilanang napredict nitong ang pinagsamang lakas ni Assassin at Tank ay talagang nagdulot kay Grim Reaper na sapilitang gumamit ng gas. Gayunpaman ipinahayag ng tauhan na medyo karaniwan lamang ito kung saan kailangan lamang ng karagdagang pansin para ito'y kanilang malaman, pero tinapik naman siya ng ating bida sa balikat sabay itinago bilin niyang kakailanganin nitong maging mas mapagbantay sa panahong ito. Habang dahan-dahang naglalakad ang ating bida paalis ay tumugon ng butler ng may malamig na muka kung saan natural lamang daw. Kaya naman pinaalalahanan ito ng ating bidang ngumiti sa pang-araw-araw na pamumuhay, dahil kung hindi, baka mauwi ito sa mapagkunwaring muka sabay sabing aalis na siya. Matapos lamang naman marinig ng butler ang pahayag ng ating bida ay humarap siya at sinubukan niyang ngumiti, ngunit tila ba ang kanyang muka ay naging katawa-tawa na may halong kilabot habang sumasang-ayon sa mga sinabi ng ating bida. Samantala sa lugar ng Chen family, mula sa loob nito ay nandito ang taong nakalaban ni Tank na may codename na Grim Reaper at ang alias ay God of Death. Habang ang nasa kabilang bangko naman ay si Ye Wuxing mula sa Ye family, at ang panghuli sa lahat ay si Chen Tianwei na siyang head na ng Chen family. Matapos ni Ye Wuxing malamang nakipaglaban si Grim Reaper sa tauhan ng King of War ay tinanong niya kung nasaktan ba ito, ngunit sinabi lamang naman nitong isa lamang maliit na pinsala ang kanyang natamo. Gayunpaman bigla na lang nabahala si Ye Wuxing at napadasal na sana ay hindi ang bagay na ito makaapekto sa kanilang plano. At dito na po muna matatapos ang ating recap na ginawa ko ng mahigit sa 12 oras o mahigit pa. Kung nagustuhan niyo po ito ay maaari bang makahingi ng like, subscribe, at sa mga nakasubscribe naman na ay maraming salamat sa inyo gayon na rin sa mga nanunood hanggang sa susunod muli.